Okay, magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Donmar TV at pag-uusapan natin itong si Attorney Salvador Panelo. Ito yung legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. In-interview po siya sa SMNI at nagsalita na po siya patungkol po kay Angel Locsin. Alam naman po natin kung ano ang latest issue patungkol po dito kay Angel Locsin, na kung saan ay binabanata ni Angel Locsin itong si Robin Padilla sa kanilang yung kanilang conversation dati. Nabanggit pa nga ni Angel Locsin na yung ex mo dati binibisita ka sa bundok, which is marami pong mga taong bayan na pumalag doon kasi nga may asawa na nga si Robin Padilla, which is si Mariel, di ba? Kung kaibigan ka ni Robin Padilla, Angel Locsin, wala kang karapatan na bastusin mo si Robin Padilla. Alam mo may asawa na yan si Robin, tapos kanyan ka magsalita, no? Oh, si Angel Locsin kasi, ano parang sarili lang niya ang kanyang tinitingnan. No? Kung may, ano ka man, kung may galit ka man kay Robin Padilla, no? O kung dahil yan naman ang reklamo mo, hindi ka ipinagtanggol ni Robin Padilla nung panahon na ikaw ay nire-red tag raw. Yan man ang ano mo, 'di ba? Reklamo mo. Sabi ko nga si Robin Padilla ay naging senador yan, binoto yan ng majority of the Filipino people kasi may nakikita sila na ni Robin na kabutihan at very passionate po sa bansang Pilipinas, no? Hindi naman corrupt si Robin. Magkalkal kayo ng any issue na nangungurap si Robin, wala, no? Marami ring mga nagsasabi na mga dilawan na si Robin Padilla ay wala raw alam, bobo raw si Robin, no? Artista lang si Robin. Nung panahon na binatiko si Robin, nung panahon na binabash si Robin Padilla, nasaan ka rin, Angel Locsin? Ipinagtanggol mo ba si Robin Padilla? Kasi nagrereklamo ka na nasaan ka, Robin Padilla, nung ako ay ni-red tag. Ni minsan humingi ka ba ng tulong ni Robin Padilla? Siguro nga at that time si Robin Padilla hindi pa nga siguro siya senador at that time eh. Hindi ko lang alam. Basta ikaw may problema ka ni Robin Padilla. Pero si Robin Padilla walang problema sa iyo. Kasi sa tingin ko naman, kilala naman natin yan si Robin Padilla, very gentleman yan. Marami ng artista na nagsasabi niya na very gentleman yan si Robin Padilla. Hindi ka pinapatulan ni Robin Padilla. Inaway mo si Robin Padilla at hindi ka naman pinatulan, hindi ka naman pinansin. It's just that in-unfollow ka ni Mariel. Deserve mong i-unfollow ka, di ba? Ngayon ay pakikinggan po natin ang opinion ni Attorney Salvador Panelo patungkol po dito sa ginawa ni Angel Locsin, okay? Yan po ang una nating itatalakay. Pangalawa, nagpalabas na naman ng live, nagla-live itong si Senator Alan Peter Cayetano kanina. At yan po ating pakikinggan kasi po itong si Senator Lacson nagparinig na naman dito kay Senator Cayetano, no? Parang bothered sila dito sa statement ni Alan Peter Cayetano. Kasi natatamaan sila eh. Natatamaan sila in the sense na tama yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na itong mga walang bayag na mga senador dyan, nag-iingay na si Lacson eh, di natamaan siya. Bato-bato sa langit, matamaan, wag magalit. Nagalit siya. Kasi natamaan. Tama naman si Senator Alan Peter Cayetano eh. Mga puppet kayo ng Malacanang. Kung ano, yung utos ng presidente, doon kayo, sumusunod kayo. Natatakot kasi kayo, kasi itong si Bongbong Marcos, kung ikaw ay hindi susunod sa kanyang utos, ay kakasuhan ka.
kagaya sa nangyari ni Marcoleta at ni Jinggoy Estrada. At ngayon naman, si Senator Alan Peter Cayetano yung maingay, baka naman ang susunod nito, si Senator Alan Peter Cayetano na ang makulong. Parang ako sure na ko dyan eh. Kayo Lacson, no? Wala kayong bayag. Mas hahanga pa kami dito kay Senator Alan Peter Cayetano. At least, he is brave enough na he is making noise about ano yung hinanaing ng taong bayan. Ano ba yung hinanaing ng taong bayan? Galit kami sa flood control. Sino yung mga nag-iingay sa flood control ngayon dyan? Si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi wala naman si Marcoleta at si Jinggoy. So ngayon, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, wala na si Marcoleta wala na si Jinggoy. Wala na si Bato de la Rosa. Ako na ang mag-ingay ngayon. Kasi wala na yung tatlo. Doon kami believe ni Senator Peter Alan Cayetano. Kasi hindi siya natatakot. Alam niya na nagpa-power tripping ang mga ilan sa inyo, pero tuloy pa rin siya. Kasi alam po ni Senator Alan Peter Cayetano na yan po ang hinanaing ng taong bayan ngayon. Ibalik ang pera na ninakaw ninyo sa flood control. Yan ang mga senador na dapat naming iboto. Yan ang mga senador na dapat naming maghahanap kami ng senador na ganyan. Yung mga hindi takot. Nakakahiya nga eh. Kasi wala silang panlaban. Nabubuking yung mga kabalastugan nilang mga kalokohan nila. Idadaan lang nila sa kasuhan ng plunder, kung ano-ano. So mamaya ipapakita ko yan ha. But bago ang lahat, bago natin itatalakay, paki-like, paki-share mo na itong ating vlog ngayong gabi para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube ha. Walang bayad yan. At kapag kayo ay nakasubscribe na, ma-notify ang inyong mga cellphone. Kung meron tayong breaking news, yung no all, i-click nyo yung notify all. Para updated kayo lagi dito. Okay? Without further ado, eto na po. Unahin muna natin itong si Panelo. Nagsalita na nga patungkol dito kay Angel Locsin. Ito, panoorin natin. Ngayon, tanong naman, bakit naman ito si Senator Robin? Hindi siya sinorportahan nung red tag siya. Ano ibig sabihin ba ng red tag? Ibig sabihin, itong si Angel, parang pumapanig doon sa armado. Sa armadong NPA. Kasi nga, sa totoo lang, yun naman ang mga nagpapanggap na nag-advocate kunyari ng peaceful means, tatakbo. Ang katunayan, mga front lang yon ng armadong komunista. Kaya hindi siya pwedeng pagtanggol ni Robin. Kasi nga, identified ka doon sa armado, yun nga ang illegal yun ang mali. Attorney Sal, sa iba nga issue po, meron po akong gustong hingin sa inyo na komento kasi nga kahapon din nag-viral din itong post ng artista nga si Angel Locsin regarding nga dun sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na siya ay naging isang komunista. Kaya sinita ni Angel Locsin si Senator Robin Padilla sa isang social media post matapos itong sabihin na isa siyang komunista. Ayon sa aktres, natuwa siyang naging tapat si Padilla sa kanyang panindigan. Pero kinwestiyon niya ito kung bakit hindi ito nagsalita nung umano'y nire-red tag siya. Tinanong din ng aktres kung bakit tila mas ipinagtatanggol pa umano ng senador itong si Pastor Apollo C. Quiboloy na at kinwestiyon ang posisyon nito kaugnay sa China at binigyan din niya na ang pananagutan ng mga opisyal
ay dapat para sa sambayan ng Pilipino. Sa kanyang pahayag, nilinaw naman ni Padilla na ang tinutukoy niyang komunismo itong konsepto ng pagkakapatiran, malasakit sa kapwa at pantay na pamamahagi ng yaman at hindi yung armadong pakikibaka. Iginit din niyang hindi salungat ang kanyang paniniwala sa kanyang pananampalatayang Muslim, pagiging reservist ng Philippine Army at suporta sa kapayapaan ng bansa. Ano pong inyong what's your take on this po, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi ni Senator Robin na komunista siya, ay hindi masama yun. Hindi yata naiintindihan nitong artista kung ano talaga ang ibig sabihin ng komunista. Number one, isang political at social ideology ito kung saan ang konsepto nito, lahat ng mga kayamanan ng bansa dapat ang nagmamayari ang pangkalahatan. Yun ang concept noon. Madalit sabi, socialist, maganda, pantay-pantay ang lahat. Yung komunismo ay isang concept na ideal. Pero mukhang sa tingin ko, hindi nyo makakamit yun. Kasi ideal nga eh. Parang the impossible dream. Kaya lang, yung mga sumusunod nito ay pinipilit mo lang na sana mangyari sapagkat makakabuti sa sangkatauhan. Hindi mo masama ang maging komunista. Kasi nga, kung alam niyo ang meaning ng komunista, hindi niyo ba alam na si Jesucristo ang unang socialist na tinatawag kasi gusto niya pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Yun din ang concept ng communism or socialism. O, bibigyan kayo ng halimbawa bakit hindi masama. Hindi ba dati, yung maging miyembro ka lang ng Partido Komunista, Communist Party of the Philippines, isang krimen na. Tinanggal na ho yan. Tinanggal na yan sa ating statute, sa ating mga batas. Hindi na ho ngayon isang krimen ang maging miyembro ng Communist Party of the Philippines. Ano ho ba ang paglabag o krimen? Pag ang iyong pagkakakomunista upang makamit mo yung dream mo na magkaroon ng pantay-pantay, ay ipadaan mo sa armadong revolusyon. Ibabagsak mo ang pangkasunungang gobyerno. Yan ho ang krimen. Yan ang hindi maganda. Pero kung i-advocate mo lang na gusto mong ganito ang mangyari sa ating bansa na pantay-pantay, ang may hawak ng kayamanan ng bayan, na kailangan yung ibibigay ng serbisyo ng pamahalaan ay naayon sa pangangailangan ng bawat isa. At ang pagbibigay mo naman ng reward ay naayon naman sa kanyang galing. Hindi mo masama yun. Wala, hindi mo krimen yun. Saka ang context ni Robin, Senator Robin, sa kanyang pagsasabi nun, ay yung nangyari kay Romanov. Hindi ba si Romanov, Tsar ng Russia? Kung baga, royalty, sila lamang ang mayayaman, sila lang ang nagpapakasasa sa kayamanan na pag-aari ng buong bansa. Itong mga rebelde, ito yung mga komunista. Yun ang context noon. Kung baga, ayaw ni Senador Robin at ibinibigay niya sarili niya doon sa grupong ito na pinabagsak ang isang tyrannical na Tsar na siya lamang ang nagpapakasasa sa yaman ng kanilang bansa at pinapahirapan yung mga ordinaryong manggagawa. O yun ang context noon. Kaya siya sinasabi niya, ako komunista. Maliban pa sa maganda ang konsepto. Ako, hindi ako kasama dun sa ginawang krimen dito. Kasi ngayon dito sa ating bansa, ang krimen na tinatawag, pag ikay komunista, kung gawin mong armado ang iyong filosofiya. Kaya yung NPA, in-out mo yun. Kaya bawal talaga. At
magiging isa kang kriminal pag ikaw ay nademanda at nahatulan pagkatapos ng paglilitis, pag ikaw ay isang komunista na ang isinagawa mong pamamaraan upang isulong mo ang iyong advokasya ng pantay-pantay ay sa pamamagitan ng armado. Pero kung iyon ay isusulong mo sa pamamagitan ng bahagi ng kalayaan ng pagpapahayag at tumakbo ka at nanalo ka sa halalan, edi ibig sabihin, maganda ang kalalabasan mo. O ngayon, tanong naman, bakit naman ba si Senator Robin, hindi siya sinorportahan nung nired tag siya? Mm. Ano ibig sabihin ba ng nired tag? Ibig sabihin, itong si Angel, parang pumapanig doon sa armado. Sa armadong Aray ko. NPA. Kasi nga, sa totoo lang, Kakahiya yun ka, naman ang Angel. mga nagpapanggap na nag-a-advocate kunyari ng peaceful means, natakbo. Ang katunayan, mga front lang yon ng armadong komunista. Kaya hindi siya pwedeng pagtanggol ni Robin. Kasi nga, identified ka doon sa armado, yun nga ang illegal yun ang mali. Kung komunista ka lang na nagpapahayag ng pantay-pantay na paggamit at pag-ari ng mga kayamanan ng bansa, wala akong problema doon. But the moment you pursue your ideology through armed means, through violence and intimidation, ay hindi na pa pwede. Kaya hindi ka pwedeng may pagtanggol ni Senator Robin. Yun ang context. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ito pa. Bahagyang tumaas ang satisfaction rating ni Vice President Sara 'Di ba? Ang hirap nitong si Angel, kuda lang ng kuda, no? Banat lang ng banat without even knowing yung context. Actually pahiya si Angel dito eh. Pahiya siya. Wag mong i-level ang utak mo, Angel, dito kay Robin Padilla. Wag mong i-level. Mapapahiya ka lang. Duterte sa ikalawang kwarter ng taon sa kabila na nga ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Ayon ito sa pinakahuling survey, Attorney Sal, ng Social Weather Stations. Lumabas sa survey na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance. Mas mataas kumpara sa 54% noong Marso. Samantala, 26% naman yung hindi kontento at 15% ang nananatiling undecided. Dahil dito, umakyat yung net satisfaction rating ni VP Sara mula positive 29 na moderate tungong positive 31 na good. Pinakamataas ang kanyang satisfaction rating sa Mindanao na umabot sa 88%. Sa kabila ng impeachment proceedings, kasi Attorney Sal, itong survey ay sinagawa pa nung June, second to the last week of June. Nananatili siyang may pinakamataas na net satisfaction rating sa hanay ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan batay sa naturang survey. Ano pong inyong komento dito? Natural lang ho natataas ang kanyang rating. Kasi nga, ang tingin sa kanya ng taong bayan, mahusay ang kanyang pamamalakad bilang Secretary of Education. Mahusay ang kanyang pamamalakad bilang Vice Presidente ng bansa. Pero, siya po ay tinutugis ngayon, sinisiran at gustong tanggalin. Kaya, ang simpatiya ng taong bayan ay napupunta sa kanya. Pumunta kayo kahit saan. Talagang ang tao galit. Nandun ang puot sa ginagawang pang-aapi sa kanya. Kaya tataas ng tataas pa yan at bagsak naman ng bagsak ang administrasyon. Kaya kita nyo, anong rating? Minus 27. Tapos naging minus 15. Minus pa rin. Zero pa rin. Negative zero nga eh. First time yan na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, ha? Isang presidente ng Pilipinas, negative ang trust rating. Hindi ba kayo mahiya dyan? Imagine that one. Walang tao pong naniniwala sa'yo. Grabe. Siguro ang naniniwala na lang sa kanila, yung mga vlogger na lang. At yung si Liza Marcos. Kaya maliwanag na ang taong bayan ay sinusuportahan si BP
Zara Zimmerman Duterte. Correct. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin po natin itong mga mensahe ng ating mga kababayan mula kay Sherwin. Ayan So nagbabasa na lang sila ng mga nagko-comment diyan sa programa nila. So let's move on to Senator Alan Peter Cayetano, kung saan binabanata na naman niya itong si Lacson at pati itong administrasyon ni BBM. Okay? Ito yung update kasi kahapon meron siyang inilabas na video. Ngayon naman, pangalawa ito. Pakinggan natin. First and foremost, gratitude in our heart. So first and foremost, payagan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit ano pong struggle, kahit anong hirap, kahit anong disappointment sa atin mind, God is sovereign. He has a plan. He has a plan for you. For each one of you who is watching now, He has a plan for your community, for your family. He has a plan para sa ating bansa. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So parang magulang yan, may plano sa anak. Pero yung anak, kailangan nakikipag-usap sa tatay, ano tay ang plano mo? Ano ang seed na nilagay mo sa puso ko, sa isip ko? Ano bang future ko ang nakikita mo? So parang bata na sabi mo, yan ang magiging valedictorian. Yan ang magiging pinakamagaling na surgeon sa ating bansa. O yan makakadiscover ng gamot sa isang klaseng cancer or sa lahat ng klaseng cancer. O kaya yung sasabi mo, yan ang abogado na magiging Chief Justice at magbibigay ng hustisya sa ating bansa. Pero kung magdadrug siya or masamang barkada at hindi mag-aaral, hindi mangyayari yung plano. So let me start out by a vision that was shared by a pastor. He's a US pastor but his heart is in the Philippines. With the Philippines, for Filipinos. Madalas siyang bumisita dito to my knowledge. At ang sinasabi niya, and madalas siyang kausapin mga Pilipino, sabi niya, the Philippines was meant to be a rich, influential, powerful country. Ulitin ko po sa kanyang vision. Meaning hindi lang niya to opinion, pero yung nilagay ng Panginoon sa kanyang mind at heart, mayaman, influential, powerful ang Pilipinas. Pero sabi niya, it's like a pot o yung isang paso na puno ng riches, parang liquid gold. Pero binutas ng mga stewards o ng mga leaders at sinipsip or kinuha yung treasure for themselves, no? He told me this February 25, 2025. So way before the mahiya naman kayo speech. At sinabi nga niya doon, magkaka-shaking, but don't worry, kahit na grabe yung shaking sa politika, it will bring a revival. It will bring young people who will start their hearts will be pointed towards the Lord. So may hope po, may hope. So sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng kababayan natin, sa lahat po na nagpre-pray, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFWs, don't lose hope. Maganda plano ni Lord. But we have to seek earnestly kung ano yung plano na yan. We have to do our part, no? Fe Infante, Paul Maquinto, Nuke Wena, Rice, ganda pangalan na, Rick Demart, Factoran, Godspeed din sa'yo. Juliet Machan from New Zealand. So guys, first message ko sa inyo today, maganda future ng ating bansa. We have to take hold of it. The Israelites, when they were freed from Egypt, 40 years sila sa desert. Bakit po? Sabi nung iba, mga religious leaders natin, Christian religious leaders, whether Catholic or Protestant, it was because of sin. Tama din po yon. Dahil sa sunod-sunod pa rin ng pagkakasala, hindi nakapasok sa Promised Land. Hari Pautin, Assalamualaikum, lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyo, Pastor
Corpus, how are you? God bless you po. Mary Ann Vailoses, yan. Sorry po. Gusto ko rin, sabik din ako na kamustahin kayo lahat. Pastor Ador, Elena, Balakenya, May Tai. Don't get tired. The Israelites were out of Egypt, but Egypt was still in them. Anong ibig sabihin nun? Just because napalaya na sila, hindi ibig sabihin na yung mind nila hindi pa rin slave mentality. 'Di ba? So nung 1986 nagkaroon ng EDSA revolution, sabi natin never again, sabi natin hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then afterwards, between that, ngayon 2026 naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, 'di ba, that are important to you. Not only building your nation, if you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations 'yon, 'di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, 'di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, 'di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Matching, sa Unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Wineaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK, di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings, no, in the South China Sea or all over overall relationship with China,
Whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang siya, what do you call this, bias doon at ayaw na sa kanya at saka medyo aminin man nila hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita nyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Di ba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia, at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date. Yan kasi ang mga hindi abogado. Ginawang entertainment. Mag-itbulaga na lang siya doon sa Senado. Ay nako. Parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte. Ilan buwan yon, umaabot ng taon. Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, vice president. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubudol? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos ng impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi,
siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga, Ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So, pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost. Ganun ba? O, yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na eh. Mag-iisang taon na. Inventory lang. Maglabas lang kayo. Ano ang budget ng 2023, 24, 25? Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po. Siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kante, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have 2 choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to. Sa impeachment po, both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. Di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is, yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita.
So, pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganon din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang salin, tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon eh. Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. Oh, and then afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs, nandyan eh. So, once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Ako, mag-aaral ako. Napakaraming dokumentong dala ko. I started, I think, 1 o'clock, 1:30 in the morning kanina. I'll be doing that today, tomorrow. Pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon, at tanggalin na natin ang korupsyon. Yun na lang po choice natin. So, maganda plano ni Lord, sana yun ang piliin natin. Have a good weekend, everyone. God bless you. Ayan. So, kitang-kita nyo naman yung mga kalaban ni Senator Alan Peter Cayetano na they are very desperate na. At parang si Senator Alan is very confident kasi alam niya na malinis ang kanyang ginagawa. Yung mga sunod-sunuran sa Malacanang ay alam na natin yan. Diba? Sila yung natatamaan, sila yung magagalit kasi wala sila doon sa tamang landas. Sabihin mo man na kayo ay tama, pero at the end of the day, demokrasya tayo. Kung sino yung nakakarami, yun yung masusunod. Sinong masusunod? Siyempre, yung taong bayan. Anong sabi ng taong bayan? Di ba? Ang tanong ko lang, gusto ba ng taong bayan ang nangyari kay Marcoleta, kay Jinggoy, kay Senator Bato de la Rosa? Hindi. Gusto ba ng taong bayan ang nangyari ngayon sa Senado na nag-i-investigate ng impeachment? Hindi. Ang gusto ng taong bayan na mangyari ay meron na pong managot dito sa flood control issue. Ang gusto ng taong bayan ay magkaroon po ng Blue Ribbon Committee na totoo na itong si Martin Romualdez, Zaldico, at pati itong si BBM, Liza Marcos na nabanggit ni Zaldico, ay mabigyan linaw ito lahat kung ano ang katotohanan patungkol dyan. Okay, so like and share guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At mag-comment, mag-react kayo sa ating mga itinalakay. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.